Nabibilang ang Pilipinas sa mga bansang biniyayaan ng maganda at malulusog na lupa. Kaya masasabing isa ang agrikultura sa pinagkukunan at pangkaraniwang hanapbuhay ng ilang Pilipino. Pero sa mabilis na paglipas ng panahon, dala ng sinasabi nating pagunlad, ay ang pabawas na bilang ng mga lupang sakahan. Tila ba naiiwan silang mga lubog sa putik. Dito sa lungsod ng Malolos ay tinungo namin ang grupo ng mga magsasakang madaling araw pa lang ay naghahanda na ng kanilang kakailanganin sa bukid. Isang panibagong araw na naman ito at para sa kanila ay sasabak na ulit sila sa maagang pagbabanat ng buto. Pagkatapos ay isa-isa silang lumusong upang maghasik ng palay. At habang nandoon ay nakita ko si Mang Jun Kamwa, magsasaka, 49 na gulang. Ilang taon na po kayo nagsasaka? Matagal na. Meron na rin 5 taon eh. Ano po pangalan niyo, kuya? Saan po kayo nakatira? Ilang taon na po kayo? Sa Philippines. Lahat po yan, inaano niyo? Oo, sa kanila. Yan, sa nakagaya. Sa totoo lang, kung atin lang pisikal na mararanasan, ay hindi biro ang pagsasaka. Dahil hindi ito basta na lang tutubo, kundi dumadaan muna sa pulido at mabusising mga proseso. Ang una nilang ginagawa bago ang lahat ay ang pagtatanggal ng mga tumubong damo at kalahib. Pag-aararo at pagpapatag, saka lang ang ginagawa nila ngayon, ang paghahasik ng palay. Pero para sa karamihan sa kanila, ay hindi lang pagtatanim ang mahirap, kundi ang paghahanap ng simulang puhunan at pagkakakitaan para may maipangtustos sa iba pang pangangailangan sa sakahan. Tila isang sugal ito para sa kanila. Dahil sa oras na hindi tumubo, ay paniguradong walang kahihinatnan ang kanilang mga pinagpaguran. Halos 3 buwan nila itong binabantayan at pagkatapos, panibagong proseso na naman para gawin itong bigas na sinasabi nila na sa sako-sakong inani nila ay 10% lang ang kanilang naiuwi. Hahati-hatiin pa sa mga gastos, kagaya ng mga pataba at insecticides. Ano ba yung kinita nyo yung sa hirap na doon? Ay, hindi sa Hindi pa sapat. Dahil yung unang ani, huwag ka lang dyan, yung bawi-bawi ka lang. Mga expenses. Yung second crop, diyan ka palang babawi. Kumbaga sa Sa huwag ka paano na. nakuha puhunan? Meron din kami. Yung sa dati, yung sa inani dati. Pagka yung walang pera, di mangutang ka. Ganun tayo. Bayad palay. Tapos po, yung expenses lahat. Tapos magkaano sasanga kayo ganun. Tapos yung nakita nyo, hati-hatiin nyo pa po. Doon Eh, siyempre. Mga manggagawa, sa mga nabiling abon. Gawa, magkakapatid. Sa may ikakasama. Malaki rin ang expenses. Pero sa lahat ng naranasan nila, ay wala na sigurong bibigat pa kung malaman nila na ang lupang kanilang sinasaka ay unti-unting babawiin sa mga kamay nila. At katulad ng ibang magsasaka sa Pilipinas, ay hindi sila nakaligtas sa ganitong problema. Tagal na namin linanapan namin sa kanunuan dahil lang sa mga naglalabas sa mga building na yun, sa sakop makukuha nila yun dahil nga. May bukid kami, ginagawa yan, nakakadisma yan. Kayong lumagay sa katayuan namin. Diyan kayo pinag-aaral ng mga magulang niyo dahil sa bukid na yun. Pakita nyo, unti-unti gumagawin na dito yung mga building na yan, di ba? Parang ganun. Paano niyo po sinasabayin yung pagbabago na katulad po maraming tatayo ng mga bago yung commercialization? Hindi na namin iniintindihan. Kung aabutin nila kami. Para bang inaano na natin. Yan ay palagay na rin loob namin yan. Kung para sa amin, kung Kaya para sa lang. kanila.
Hanggat mga paglalaban namin, paglalaban namin. Isa na hiling namin, bigyan kami ng Lupa yung pwesto namin. Yung pinakabahay ba? Kunyari di ba ito, may mga kabahay. Sana May PMR mga lang. nakatayo riyan, sana. Sana ibigay na. Tsaka sana ang sa administrasyon ng Duterte, huwag yung puro sa droga nila iano. Tinindi nila yung tulad ng mga ganyan, di ba? Yung mga Magsasaka. problema na magsasaka. Siyempre, di ba? Ika nga, ang isa sa Pilipinas sa pinakakinukuhanan ng mga palay na hindi na, di ba? Kung wala Kasi kami, gusto mga ano. tulad yan, paano pag nagpuro building yan, di ba? Halos ala ng... Hindi na pwede buhangin lang. Ano na lang, para bang alaala na lang na dati, sakahan yan. Maiyak ka na lang. Para totoo yun, pero totoo yun, maiyak ka na lang kasi nga, tagal minana nila sa kanununuan namin, di ba? Kasi, Habang nakikipag-usap kami sa kanila, ay ramdam ko ang mabigat na pasaning higit pa sa sakong ng bigas na itinatago na lang nila sa mga ngiti. Isang hindi inaasahang pangyayari ang aming nahanap ng makapanayam namin si Mang Delfin Lopez, isang dating magsasaka, na naghahatid na lang ngayon ng merienda sa kanyang mga kasama. Graduate pala siya ng engineering, pero kagaya ng ibang magsasaka, karutong na ng buhay niya ang pagsasaka. Lopez, taga Santo. Pegamon. Pati ni... serious na, serious na. Walang tao si tita. Ilang taon na po nagsasaka? Simula ako ano, 76. 76, 1976. Hanggang, Hanggang 2014. bakit po kayo tumigil? Ay, may sakit na. Sakit ko. Ano ba yung sakit mo? Tsaka papapasok siya na. Stroke. Stroke. Ayos ako, kaya pili-pili. Dati isa siya dyan. Bale, ano po yung natapos niyo? Bakit po na ano sa pagsasaka po? Wala pupunta ng iba trabaho. Tapos po, Pero nagkatrabaho ko. Nagpaligin ako sa Cavite, Laguna, Tarlac. paano po napunta sa pagsasaka po yung ano yun? Hindi ko maiwan. May Kasi maiwan? minana na nila. Nasa ano po? Kasi dugo ko yung Sasaka. lupa. Napansin kong kada binabanggit niya ang kanyang mga anak ay hindi niya maiwasang lumuha. Nag-booking ko yung pagpapalak sa mga anak niyo po. Hindi naman. Ilan po anak Nagkatrabaho niyo? ko, 6 po. 5. 5. Tapos na yung 4. Tapos na pag-aaral kay 4. Yung buso. Elementary. Tapos sila nag-aaral lahat. Tapos na po lahat. Yung bunso na lang po. Isang sipi. Sa barangay Mohon Malolos ay natagpuan namin si Aling Vilma, asawa ni Mang Delfin, na nagtitinda ng merienda at umagahan. At pagkatapos ng kanyang trabaho, ay malugod niya kaming pinatuloy sa kanilang munting bahay. Ako si Vilma Lopez, nakatira sa Nia Road, Cubierta Street, Mohon Malolos. 53 na ako sa ngayon, 54 September 20. Paano po siya naano sa pagsasaka po? Binata pa lang siya nagsasaka. Binata pa. Kaya nga siya, ang ano niya nga kaya daw siya hindi nakapasa first day. Kasi more on lupit siya, hindi siya makapag-focus. Panganay, ano po trabaho? Bali, ano siya, graduate ng food tech pero doon sa opisina na rin ang mister ko nag-work. Sumunod po. Yung si Kim, yung umalis, yun yung barista. Nag-Singapore yun 1 year. Pangatlo yun nga, yung si Handel. Comtech, tapos nag-opisina din sa may Pikay. Sumunod yun ang ngayon. Yung Si Nikki. sila po yung ulihan. Kaya pala gano'n na lang ang nararamdaman ni Mang Delfin dahil wala nang masasarap pa sa pakiramdam ng magulang na naigapang at naitayong mabuti ang mga anak sa gitna ng kahirapan. Kung atin lang susuriin at bibigyang pansin,
ay kahanga-hanga at eheplong maituturi ang ating mga magsasaka. Dahil bukod sa malaking tulong nila sa produksyon ng pagkain sa bansa, ay isa din silang inspirasyon. Lulusungin ang maputik na daan ng buhay, taas noong titindig sa init na nakakapasong pamumaliit, at patuloy na mag-ahasik ng mga hiling at pangarap sa lupang kanilang minsang niyakap at pinagyaman. Dahil kahit anong mangyari, may matatagpuan pa rin binhi sa bawat siwang ng mga simentadong daan, at patuloy itong uusbong at tutubo para patunayan na kahit gaano kahirap at katagal, ay may magbubunga pa rin isang pangarap na nagsisilbing pag-asa sa bawat isa, lalo sa bawat magsasakang kumakayod upang may maipakain, hindi lang sa pamilya, kundi sa sambayan ng Pilipino. Ako, si Terry Santiago, at ito ang Discover.